Supposedly, matatapos po ang aking visa dito sa United Kingdom sa February 2026. But surprisingly, at the end of November, I received an email from Borderless saying that my current employer is offering me a new sponsorship. So today's video, i-share ko po sa inyo ang step-by-step na process na ginawa ko. Kasi surprisingly, nung pinost ko po sa Facebook page ko na approved na yung family visa namin tatlo, hindi ko ina-expect na marami nag-response. Marami din nag-send sa akin sa private message kung marami silang tanong. So yung mga katanungan nilang yon, mga magkano, paano, bakit, at gaano katagal. So sa mga may kakilala po dito sa United Kingdom or nandito po kayo sa UK, pwede nyo pong panoorin itong video para ma-share nyo po sa kanila yung process na pinagdaanan naming mag-anak. So I hope makatulong po ito sa ating mga kababayan. So wala po ito sa plano mga kabilabs at bibilisan ko na kasi malapit ng dumilim. Ayan yung ating view while doing this vlog. Para sa mga kabilabs natin na wala dito sa United Kingdom, i-update ko lang po kayo. Dito po kasi sa UK, kami po ang nagre-renew ng visa. Unlike dati nung nasa Israel po kasi ako, meron kaming agency. Under po kami ng agency, lahat ng caregivers doon. Walang direct. Wala yung ako, makipag-usap ako sa employer. Wala po yun. Laging dumadaan sa agency. So, dito sa UK, wala kaming agency na totally na humahawak sa amin. Hindi ko to alam noon nung pumunta ako dito sa UK na pwede ka palang mag-direct sa employer kasi wala naman akong kakilala eh. Pumunta po ako dito sa United Kingdom na wala po akong kaibigan dito. Wala po akong kakilala noon. So dahil ganun yung sistema dito, yung pag-renew ng visa, kami din po yung gumagawa. So DIY po siya, do it yourself, at hindi na po agency ang gumagawa. So sabi ko sa inyo, naka-receive po ako ng email noong November 27. So hindi ko ina-expect po yun kasi February pa naman. Sabi ko sobrang aga. So ganun po pala dito na at least 3 months before expiration ng iyong visa, makaka-receive ka na ng email para i-process mo ang iyong visa. So, ikaw po yung gagawa. And ang kagandahan dito ay through online. Hindi ka nalalabas ng bahay. Kasi po, meron din nagtanong sa akin kung pumunta raw pa ba kami sa visa office para mag-biometrics. Pero bago tayo pumunta dito, di ba nag-biometrics na tayo? Ganoon din yung mag-ama ko, hindi na kinailangan ng biometrics namin. Mga fingerprint natin or ng picture natin, hindi na kailangan kasi naka-record na yung dati nating application. So, ang ginawa ko lang ngayon, through online lang. So, napakadali lang. So, ilalagay ko po sa description box below kasi iba yung visa ng main applicant, which is me, and visa ni spouse, and iba din sa mga anak natin. So, tatlong links po yun na ilalagay ko po sa description box below. Paki-check na lang po after ng discussion natin. So, February 28 ang expiration ng aking visa. And nung na-receive ko yung email nila November 27, nasa duty po ako. So, sabi ko, sa day off ko na lang gagawin. So, after 2 days, tsaka ko pa lang siya pinansin, tsaka ko pa lang siya inopen. And ang presyo po kasi ay 590. So, maraming nagtaka kung bakit siya 590. Kasi yung mga nauna, sabi nila, bakit 5 years daw? Kasi yung 590 po kasi, 5 years visa po yun. Nung naka-receive po kasi ako ng email, wala naman pong option doon. Pag nag-start ka, malalaman mo lang yung presyo doon na sa pinakadulo. So, nasa 1 hour ka na nag-fill up bago mo malalaman yung presyo. And dahil sa status namin ngayon na uncertain pa yung ILR namin kung makakapag-ILR na ba kami, kung makakuha na ba kami ng permanent residency after 5 years o 10 to 15 years na sinasabi nila. So, syempre, sabi ng mga katrabaho ko, grateful na rin kasi yung ibang homes ay hindi na sila nag-o-offer ng sponsorship. Sa care home kasi namin mga kabilabs, 5 po kami na nag-renew ng visa. So, sabi nila, mas okay yun kasi at least panatag na yung loob namin na 5 years kaming magkakaroon ng legal na trabaho kasi nga may mga homes nga raw na hindi na nagre-renew. So, nag-start po ako ng application ko ng November 29. And December 2, naka-receive po ako ng email from Borderless
na mayroon daw tatawag sa akin. So, nung may tumawag sa akin, hindi ko nasagot kaagad kasi night shift po ako. Hindi ko na maalala kung anong ginawa ko. Minessage ko ata siya, nasabi ko, panggabi ako, ganito, ganyan. Then, tumawag din siya kinabukasan. So, nung nakausap ko siya, parang kinonfirm lang kung ako si Emily Amita and kung hawak ko pa rin daw ba yung BRP ko, ganito, ganyan. So, yung BRP po, yun po yung Biometrics Residence Permit. Expired na po yun kasi ngayon, e-visa na yung ginagamit namin. Lahat po kasi dito ay online na aside from the driving license. Yung driving license, physical pa siya na card. Pero mostly, mga na online na. So, sa email po, nakalagay doon na kailangan ko mag-download ng UK Immigration ID Check. So, kulay violet po yun. So, ito po yan mga kabilabs. So, ayan o. Yung kulay violet na yan. Pag prines mo yan, continue. Tapos, halimbawa, nandito yung card. So, ang gagawin mo, igaganyan mo siya. Napaka-high-tech po nila dito. Grabe. Ma-amaze ka na talaga. Kasi imagine, ikaw yung gumagawa ng ganun. Pero hindi ko to first time na ginawa kasi sa mga bangko, ganun din yung proseso. So, para itatap mo lang siya, tatap mo lang yung ID mo or passport, igaganyan mo lang. Napakahalaga pala nito. Hindi ko alam kung saan yung chip dito na nakaka-read. So, ganyan lang siya. Nandun naman yung procedure. So, napakadali lang naman siyang sundin. Hindi naman siya mahirap sundin. So, i-verify lang doon kung legit ba yung ID card na gamit mo. Kasi hindi lang naman BRP ang pwede mong i-scan doon, kundi yung passport mo din. Imagine mo yung passport mo, igaganyan mo lang siya. Galing. Amazing. So, okay. After po nun, December 10, naka-receive ako from the home office na sabi, congratulations, granted na yung iyong sponsorship. And yung visa mo ay valid siya for 5 years. So, praise God, diba? So, yung pag-apply pala ng visa online, mga kabilabs, mag-estimate ka doon ng 1 hour. At least 1 hour. Kung mabilis-bilis ka, nasa 50 minutes siguro. Kung dire-diretso. So, after this discussion, ipapakita ko lang sa inyo ng pahapyaw kasi na-record ko siya na-screen record ko siya kung paano yung step-by-steps na ginawa ko. Pero, doon lang ako nahirapan. Masasabi kung doon ako nahirapan sa paghahanap ng dati naming address. Magkasama kami na asawa ko. And dito, as magkasama din. Halimbawa sa council tax. Ganyan. So, kailangan ma-proof mo na kasama mo yung family mo dito sa iisang bahay. So, yun lang yung naaalala ko na, na pinicturan ko nun. So, syempre, nalaman na nung manager ko, kahit hindi ko sabihin sa kanya na okay na yung visa ko. December 11, kinabukasan, sabi niya, kinongrats niya ako. Then, syempre, nag-thank you din ako sa kanya. Sabi niya sa akin, ipasa ko raw sa kanya yung COS copy ko. So, ipinasa ko sa kanya COS copy, saka yung right to work code. So, dahil December po na-approve yung aking visa, dapat yun, ang next step mo nang gagawin ay yung family mo na. Kasi, hindi pwedeng magsabay-sabay Hindi pwedeng sabay kasi pag in-apply mo yung visa ng asawa at anak mo, kailangan mong ilagay doon yung COS number mo, tsaka yung reference. So, may tinatanong sila doon na reference na makukuha mo lang yon kapag nakuha mo na yung sponsorship mo, yung bago mong visa. So, dahil December nga, at busy ang December, pumunta pa kami na Scotland noon. Sabi ko, January ko na kayo i-apply kasi February pa naman ma-expire ang visa nyo. So, by the way nga pala mga kabilabs, dumating po ako dito ng April 2023. Medyo nagtataka din ako kasi bakit February 28 ang expiration. Siguro nag-depend sila kung kailan ako kumuha ng biometrics nung nasa Israel pa ako. Kasi February yata ako nun kumuha. So, April 2023 ako dumating dito. After 3 months, July dumating yung mag-ama ko. Pero kahit July sila dumating, ang expiration ng visa nila katulad din sa main sponsor. So, sabay-sabay kami, Feb 28 din. So, naaalala ko, in-apply ko si hubby ng January 2 and after, mas mabilis ang dependent. So, ang term po ng mga British ay dependent. Sa American ay dependent. So, ang mga dependent naman, mga kabilabs, na-realize ko na napakabilis lang nila. Si hubby, dahil sa aming dalawa, ako yung mas techie, ako na yung gumawa sa kanya. Nagpretend ako na ako siya. Pero katabi ko siya nung gumagawa.
Kailangan kasi kasama mo siya kapag nag-fill up ka kasi ilalagay mo doon yung phone number niya and may marireceive siyang code. And syempre, kailangan niya mag-download din ng UK Immigration ID check. So, kung hindi ako nagkakamali, nasa 4 days lang, nakuha na namin yung result kay Habi. And nung okay na yung kay Habi, isinunod ko naman yung sa anak namin. Hindi ko sila pinagsabay kasi busy din yung anak namin nung time na yun. January 2. So, after 1 week, sabi ko, siya naman. So, mas mabilis yung kanya kasi Saturday ko siya ginawa. Tuesday, meron na. So, parang 1 day lang ang process. Kasi ang bilang, di ba, hindi mo naman counted ang Saturday, Sunday. Ang kinakount doon yung business working days, di ba? So, parang masasabi ko sa kanya 2 days lang na approve na agad. And yun, for 590 din yung binayad ko sa kanila. By the way, mga kabilabs, habang nag-a-apply ka, meron dong tanong, nung ako ang nag-a-apply as main applicant, may tanong doon kung gusto mong isabay yung family mo, kung meron kang gustong isabay. Sabi ko, hindi ko nilagay doon na isasabay ko sila. Sineparate ko. Kasi yung katrabaho ko, ang ginawa niya, ibang lahi. Ang ginawa niya, sinama niya yung asawa niya, wala naman silang anak. So, sinama niya yung asawa niya, ang binayad niya 100, kung di ako nagkakamali, 1,900 yung ibinayad niya sa asawa niya. So, napakamahal, di ba? Parang dahil nalaman ko yun, ang ginawa ko, sineparate ko. Hindi ko isinabay sa akin. So, 500, tag 590 kami, good for 5 years. By the way, mga kabilabs, medyo malaking pera din yun. Hindi rin biro yung 590 na yun. Kaya gusto kong mapasalamat sa anak ko kasi siya yung nag-renew ng kanyang visa. Kasi may trabaho na siya, diba? So, sabi ko sa kanya, kinausap ko siya, medyo hindi ko kayang i-shoulder yun. Yung 590, baka pwede ko na magbayad. So, siya po yung nagbayad ng visa niya. Praise God, diba? Ang galing. Okay, so, ang sunod naman natin mga kabilabs ay ipapakita ko na sa inyo kung paano ang process na ginawa ko. Okay, so mag-i-start muna tayo dito sa email na natanggap ko from Borderless. Ito yung sinasabi ko sa inyo. And scroll down natin. Diyan sa login, pindutin natin yan. And then, yan na yung lalabas. Ilalagay natin dyan yung email natin. And then, meron silang ibibigay na code sa iyong email. Ilalagay nyo lang po dyan. And then, okay. So, pag na-okay na yan, ito po yung lalabas. So, nakalagay dito, kung napapansin nyo, nandyan yung accept. So, i-accept po natin yan. And then, basahin natin yung letter nila. Client care letter. So, yan, tatanungin nila dyan kung base kayo dito sa UK, anong klaseng visa nyo, and ang in-upload ko po dyan is yung visa na nakatatak sa ating passport bago tayo pumunta dito sa UK. So, yun po yung in-upload ko. Kung gagawin nyo po ito mga kabilabs, kailangan may tulog kayo, nasa mood kayo, and tahimik yung lugar. Kasi, bawal kayo magkamali. Pa nagkamali kayo kasi hindi nyo na pwedeng baguhin, diba? Dire-diretso na po yan, walang back. So, make sure na nasa condition kayo bago kayo mag-fill up dito. Ayan, in-upload ko na po yung aking visa. Ayan. And, advice ko lang po mga kabilabs is, kung may laptop kayo, kung meron lang po ha, mas maganda, mas convenient para sa akin po ha, based po sa experience ko. Mas nadalian ako kasi laptop yung ginamit ko. So, napakadali lang i-upload or mag-fill up. So, ayan. Binibilisan ko na lang po para hindi masyadong mahaba yung video natin. So, ayan, i-upload lang natin yung passport natin. Then, sabi ko nga sa inyo, mamaya yung letter kung saan kayo nakatira. Madali lang naman po mga kabilabs. Madali lang naman po siya. As long as nasa mood kayo, nasa condition kayo mag-fill up. So, nakikita nyo yung mga green na yan mga kabilabs. Yung mga green tapos na natin. Tapos yung wala pang green, yun yung mga pipilapan pa natin. So, sa merit, sabi ko sa inyo, ayan, mag-upload kayo ng mga katibayan na kayo ay mag-asawa and na magkasama kayo sa isang bahay. So, may tanong dito kung kailan kami nag-start magsama. So, sinabi ko kung kailan kami dumating dito or kung kailan dumating mag-ama ko. Kasi diba, LDR po kami. 8 years po ako sa Israel. Ayan, yung mag-ama ko ay nasa Pilipinas. So, ang nilagay ko po niya mga kabilabs ay August 1, pero July 23, nandito na sila.
Nung dumating po sila kasi dito, naka-Airbnb kami. So, alam niyo naman po, pag Airbnb, wala naman tayong proof. So, ang nilagay ko, kung kailan kami nagkaroon ng bahay. Yung alam niyo naman yung story ng buhay namin nung dumating sila dito, di ba? So, ayan, nandyan yung katibayan, yung proof of address doon sa dati namin bahay. Yan po yung in-upload ko po dyan. Council tax po yung nilagay ko kasi, di ba sa council tax, nandun yung pangalan nyo together. So, take note mga kabilabs, hindi isang sulat lang ang hinihingi, kundi dalawa. So, yung galing sa agency, yung kontrata, ang ibinigay kong isa. So, yan, nakikita nyo yung partner details. Kailangan din po ng about sa kanya and yung passport ng inyong asawa. Okay, next naman po ay proof of English. So, ang nilagay ko po dyan mga kabilabs ay I provided proof of English in a previous application ko. Kasi diba may IELTS na tayo dati. Yung mga documents nga pala namin mag-anak mga kabilabs, naka Google Drive siya or meron akong keep safe na application. Gamit ko yun matagal na. Kahit anong phone ang gamit ko, basta nag-login lang ako ng email ko, ma-detect ko or nandun yung copy ng aking mga documents namin mag-anak. Okay, sunod naman po ay government funds. Wala po kami niyan. Kaya hindi ko nilagay. I'm not a nursing. No. And travel history. Dahil 2 beses po ako nakapag-Europe tour nung nasa Israel po ako. Year 2018 and 2021. So, nilagay ko po dyan kasi ayokong sila yung makadetect. Ayokong sila pa yung makaalam. So, nilagay ko dyan. Kaya, hinanap ko pa kung anong date. Di bali, nakatatak naman siya sa passport ko. So, parang nirecall ko na lang siya, tinignan ko na lang siya sa passport ko. So, malapit na tayong matapos mga kabilabs. Additional info, wala ko nilagay dyan. Declaration, yes. Confirm, yes. And i-review nyo na lahat ng nilagay nyo dyan. So, dahan-dahan yan. Kailangan walang mali dyan ni isang letra. Ni isang number, dapat tama po lahat. Kaya make sure na re-reviewin nyo siyang maigi kasi hindi nyo na pwedeng i-cancel yan. So, parang nagkamali yata ako dyan kaya kinorek ko siya. Okay. So, ayan, anong tinitingnan ko dyan? Dyan yung sinasabi ko sa inyo yung price. Nasa dulo. After natin mag-fill up, malalaman natin yung presyo sa dulo na. So, sinecheck ko one by one. Baka ako'y nagkamali ng pag-upload ba. So, tinitingnan ko siyang maigi. So, are you sure daw? Okay. Awaiting payment. Priority. Standard. Standard lang yung ginawa ko kasi hindi naman ako nagmamadali. And, ayan. Magbabayad na po tayo. Yan yung presyo. Nalaman ko lang yung presyo sa dulo na. So, ayan, grateful tayo kasi after this, panatag yung loob natin na ano man yung mangyari sa status natin dito is meron tayong 5 years guarantee na may visa tayo. Okay, so after nung akin, dito naman tayo sa dependent, dito kay hubby. Kung nakikita nyo mga kabilabs, yan yung mga katanungan kapag ka-dependent naman natin. So, syempre, expired na yung ating biometrics. So, inalagay ko dyan less than 18. Nag-fingerprint na sila, yes. Syempre, yes din yan. And then, yan yung sinasabi ko sa inyo na magda-download sila ng UK Immigration ID Check. So, saan ko kinuha tong link na ito? Ito yung nasa description box below na sinasabi ko sa inyo na i-check natin. So, tingnan nyo dyan kung pang spouse ba siya or pang children natin. So, hindi ko na masyadong tatagalan to kasi sobrang haba na ng video natin. Okay, so I hope nakatulong po itong video na ginawa natin mga kabilabs. Please share this video para marami tayong matulungang mga kababayan natin. And don't forget to like this video. Paki-hype na rin po mga kabilabs. And nakahilera lang po yung hype dyan po sa like. Diba may makikita kayo dyan lang like, share. Nakahilera lang po dyan. Paki-hype this video. Kasi po napakalaking tulong po niyan para malaman ni YouTube na very useful itong video na ito. At may possibility na pwede niya
niyang i-recommend sa ibang mga viewers. Alam niyo yung, halimbawa nag-open kayo ng YouTube nyo, di ba minsan may mga recommendation doon? Maaari niyang i-recommend itong video na ito pag marami ang nag-hype sa inyo and nag-like din. Sa mga may katanungan po, just comment down below and susubukan natin sagutin hanggat kaya ko pong sagutin. Tatry po natin. And sa mga nakapag-renew na ng visa, please share your experience din para makatulong din sa mga kababayan natin dito sa UK. Ay, by the way mga kabilabs, may nagtanong din sa akin, bakit 590 lang? May mga, yung iba kasi, nagbabayad sila ng IHS or yung Immigration Health Surcharge. So, yung visa ko po ay, under po ako ng Healthcare Worker Visa or Tier 2. So, hindi na po kami nagbabayad ng IHS. So, ayun po mga kabilabs. Thank you for watching and may God bless you all always. Bye! A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how